Ngayong araw nga mga Kailander, halika at samahan mo ulit ako at patungo nga po tayo sa Philippine Heart Center para nga po sa ating follow-up check-up. Kaya naman, madadlaw ito po si Belsky. Maaga pa nga lang po ay gumayak na tayo sa ating sarili para nga po maaga tayo makarating sa ating nga pong apuntahan at para naman hindi tayo abutin ng napakahabang traffic nga po sa daanan. At salamat nga po pala dito kay Mayan sa binigay niya nga pong tsinelas at hindi na nga po tayo mahihirapan sa ating nga pong paglakad. Lalo na nga po ngayon medyo umuulan-ulan at maganda nga po ang nakasuot na nga lang ng tsinelas. Ako nga po ay magalakad patungo nga po doon sa labasan para nga po maghanap ng ating nga pong asak yung tricycle. Medyo matagal pa naman pag nag-aantay ng tricycle ko. Minsan, bihira nga po ang nadaan. Kaya naman yan at sakto naman at dumaan natin si Kuya Driver at para naman ay tayo makarating na nga po sa bayan at pagdating naman ng bayan ay doon tayo sasakay ng libreng sakay mula doon sa Baybas. Ay syempre nagatipid nga po ang inyong lola at baka nga po hindi na makauwi ng isla. Matapos ko nga po magbayad kay Manong Driver, tayo nga po ay maglalakad patungo nga po doon sa mismong bus stop ng libreng sakay na bus. At buti na nga lang po ay merong libreng sakay dito nga po sa Quezon City. Biruin mo ang 45 pesos mo ay laking tipid na nga po. Ay paano kung balikan pa? Ay naku 90 pesos, napakalaking tipid na nga po para sa ating mga commuters. Lalo na nga po sa akin. Naku, sobra po ako nagpapasalamat sa Quezon City sa kanila nga pong palibreng pasakay hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy po ang kanilang palibreng pasakay. Bago pa tayo maabutan ng ulan ay nakasakay na nga po tayo ng bus. Ilang sandali tayo nga po ay nakarating na dito sa City Hall at tayo nga po ay maglalakad naman patungo nga po doon sa may Philippine Heart Center para nga po sa ating follow-up check-up at ngayong araw ay sana'y makuha din natin ang lahat ng ating result ng ating nga pong lab test doon nga po sa Premier at para dire-diretso na nga po ang ating nga pong pagpa-check-up kay Doc at para kinabukasan ay makauwi na nga po tayo ng isla at ako nga po ay miss ko na nga po ang isla. Ito nga po ang dahilan kung bakit nga po tayo naluwas dito sa city. Ang ating nga pong pag-follow up check-up, medyo na-late na nga po ang ating nga pong pagpapa-check-up. Gawa nga po ng napakarami nga pong inaasikaso sa aking nga pong buhay-buhay. Gawa na nga rin po ng kakapusan nga po sa budget. Ay nako, ganyan nga talaga siguro ang buhay ng taong mahirap, no? RHD survival nga po ako at 2 years ago ay nag-undergo nga po ako ng major operation. Yun nga po ay MBAR. Kaya naman every 6 months ay napunta na nga po tayo dito sa Philippine Heart Center para nga po sa ating follow-up check-up at monitoring. Dumiretso na nga muna tayo dito sa Premier para nga po kuhanin ang ating mga lab test result dahil hindi nga po tayo makapagpapa-check up kay Doc kung wala nga po ang ating mga result. Kaya naman dali-dali na nga po ako lumapit dito kay Kuya Guard at salamat naman at tinuro niya sa akin kung saan nga po pwedeng kuhanin yung mga result at yan nga po at nag-aantay tayo at finally, eto na rin sa wakas ang ating mga result at tayo nga po diretso na kay Doc para nga po sa ating pagpapa-check up sa kanya. Isang mensahe nga po ang aking natanggap mula nga po doon sa kanyang sekretary na cut off na nga daw ang kanyang mga patient. Ay nako, kaya naman ako ay nakiusap sa kanya na kung pwede ako isingit na niya kahit panghuli lang at kakoy uuwi nga ho ako ng probinsya kinabukasan at hindi nga po tayo pwede magtagal dito nga po sa city. Lumuwas nga lang ho tayo dito sa city para nga po sa ating follow-up check-up at kinabukasan maari na nga ho tayong bumalik ng ating nga pong isla. Naalala ko nga ho yung unang araw na ako nga po ay nagpa-check up dito sa Heart Center dito nga po kay Doc. Talagang direct to the point nga po talaga siya na kailangan na daw ho akong operahan at maserte na daw ho ako kung mabubuhay pa ako ng 5 hanggang 10 taon kung hindi daw po ako maoperahan. Kaya naman ay napaluha nga po ako ng mga oras na iyon at napaisip na rin na ganun na pala talaga kalala ang aking nga pong karamdaman. Madalas na nga po ako nakakaranas ng pagkahilo at pagkawalan nga po ng malay at hirap na nga rin po ng paghinga. At hindi nga po nagtagal ay nakahanap nga po agad kami ng sponsor para nga po sa aking pagpapa-opera. Kaya naman ay sobra nga po ako nagpapasalamat kay Lord sa lahat na nga po ng kinasangkapan niya para nga po madugtungan ang aking buhay. At hindi ko nga po maipailawanag kung bakit ako'y napakasaya ng mga oras nga po na ako nga po'y pinasok sa OR. Naisip ko nga po noon na finally masasagot na rin sa wakas sa matagal ko nga pong kahilingan na ako nga po'y gumaling sa aking nga pong karamdaman. Bale, alas 2 na nga po tayo nung na-check up nga po na ito. Gawa nga po ng napakahaba ng pila ng kanyang mga pasyente dito nga po sa labas ng kanyang clinic. Matapos nga po ang 7 oras ng aking operasyon, paggising ko nasa ICU na nga po ako at napakarami nga pong tubong nakakabit nga po sa aking katawan. Aba, hindi naman po talaga biro ang naroon ka nga po sa loob ng ICU. Napakarami nga pong tubong nakakabit sa iyo tapos hindi ka po makapagsalita, hindi ka makagalaw, tanging oxygen lang po ang bibigay sa iyo ng hangin. Kaya nga po sabi ni Doc, kapag hindi daw po ako huminga sa akin sarili ay talagang magtatagal nga po ako sa loob ng ICU. Kaya naman sinikap ko na huminga nga po sa akin sarili at para nga po makalabas tayo agad dito sa hospital. After 3 days nga po ay sabi ni Doc, napakabilis nga raw po ng aking recovery. Bibihira nga daw po ang kagaya ko na napakabilis
napakabilis nga daw po ng aking recovery. Kaya naman sobra akong nagpapasalamat sa Philippine Heart Center sa ligtas nga po nating operasyon. At ngayon, 2 years na po tayo ngayon nga pong July. Kaya naman po ay sobra akong nagpapasalamat kay Lord sa patuloy na buhay na pinagkakaloob niya nga po sa akin. At sa mga kagaya ko, wag ho tayo mawawalan ng pag-asa. Tuloy lang ho ang buhay, laban lang. Eka nga, habang may buhay, may pag-asa. Matapos nga po ng aking check-up, ay naisipan ko nga po pumunta dito sa fast food chain. Dito nga po sa Jollibee at para nga po kumain ng ating nga pong tanghalian. Sobra na nga po talaga ako nagugutom at 2:00 pasado na nga rin po talaga. Kaya naman ay pumila na nga po ako dito sa may priority lane. Opo, tama nga po ang inyong narinig mula nga po nung ako nga po inaoperahan ay naging PWD na nga po tayo. At hindi ko nga po yan talaga kinahihiya, lalo't higit. Mas kinatutuwa ko po nga po, biruin mo, na napakalaki nga po ng aking natitipid pagdating nga po sa pagkain, sa transportation, lalo't higit na nga po sa ating gamot, o diba? Laki nga po ng ating nati-discount. At kung minsan napapatingin na nga lang po ang iba sa akin na para bang wala naman daw ho akong diferensya. Ang ibig sabihin nga po ng PWD, parang wala nga pong diferensya. Ay, charot. Matapos ko nga pong kumain ng tanghalian dito nga po sa fast food chain, ako nga po itumulak na pauwi at para nga po makapaghanap nga po ng masasakyan at naisip ko nga po na dumalaw muna dito sa aking kaibigan kaya naman ito dali-dali na nga po ako pumunta sa kanya. Bali pauwi na nga rin po ako sa mga oras na ito at naisipan ko nga po siyang dalawin dahil nga po matagal na naman po kami bago ka po magkita at ako nga po kinabukasan uuwi na nga rin po ako ng isla. Kaya naman ito sumakay ako ng tricycle patungo nga po dito sa dati ko na ngayon pong pinasukan at dito nga rin po yung aking nga pong kaibigan. Kaya naman nagbayad na ako kay Kuya Driver at dali-dali ko na nga po siyang tinawagan. Nakakoy na dito na ako sa baba dahil pabalik na nga po ako ng isla at gusto ko sana'y makita siya bago nga po tayo umuwi. At yan nga po at pinagbuksan na nga po ko ng gate. Ito nga po yung unang tao na talagang nag-sport sa akin kung bakit nga po ganito ang ating katawan ngayon. Nagtrabaho din po ako dito noon at siya nga po ay aking naging katrabaho at siya nga po yung nagpasok sa akin at napakarami ko nga pong memories sa kusina na ito. Grabe, lalo nga po pag meron kaming cater, lahat nga po na nga naluluto ay aking nga pong natikman. Sinadya ko na talaga napuntahan siya dito gawa ng hindi na nga po talaga siya makalabas ng bahay dahil nga po yung kanilang amo ay may sakit na at sila na nga po ang nag-aasikaso at nag-aalaga. Sobra nga po siyang natuwa nung nakita niya ako at ibang-iba na nga raw po ako sa dati, hindi na nga raw ho kagaya na dati na napakabayat na para bang hindi raw ako kumakain. Napakalaking bagay na nga po ang isang oras na kami nga po ay nagkita, nagkausap at nagkakwentuhan ang mga bagay-bagay na nangyari nga po sa amin. Dahil nga po para sa akin ang tunay ng pagkakaibigan ay hindi kailanman matutumbasan ng kahit na anong halaga. Ilan sandali nga po ang lumipas yan nga po at ako'y nagpaalam na sa kanya at baka nga po ako'y gabihin sa biyahe. Naku, mahirap na. Kaya naman babay muna dito sa aking kaibigan. Hanggang sa muli ulit natin na pagkikita. O paano? Sana nag-enjoy ka muli sa iyong panonood. Ito po si Belsky ang nagsasabi, magtiwala ka lang sa poong may kapal. Kailanman hindi ka niya pababayaan. At yan lang, don't forget to like and share my video. Thank you for watching and love you so much and babu! Bye-bye!